Ang paksa po natin ngayon mga kapatid may pamagat na pagkakabahabahagi sa iglesia. Sa English ay division in the church. Alam natin ang church hindi naman sekta lang ang tinutukoy dyan, kundi yan yung kapulungan ng mga mananampalataya kay Kristo. At hindi iisang Christian denomination lang ang church ng Panginoon. Ano yan, kapulungan ng mga sumasampalataya kay Kristo. Nagpupulong-pulong sila, nagkikita-kita sila, nag-assemble sila sa isang lugar. Yan ang church, mga mananampalataya kay Kristo. So pag-aralan natin to mga kapatid. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. So ang paksa natin ngayon mga kapatid ay ito po ang ating lesson number 2 sa ginagawa natin pag-aaral at paghimay-himay ng unang sulat ni Apostol Pablo sa Korinto. At ang coverage natin ngayon mga kapatid ay chapter 1 verse 10 hanggang 17 lamang. Kasi limitado oras po natin. Nung nakaraang aralin natin mga kapatid ay nakita natin ang maganda at mabiyayang pagbubungad o pagbungad na pagbati ni Apostol Pablo sa kanyang sulat dito sa unang Korinto. At nakita natin na ipinahayag din ni Pablo roon ang kanyang pasasalamat sa Diyos para sa mga mananampalataya o dahil sa mga mananampalataya sa Korinto. Binanggit niya na sila ay pinagpala sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kaya't sila ay naging masagana sa kaalaman at pananalita. Maraming gifts dito halos kompleto yung mga spiritual gifts dito sa Korinto. Pinagtibay sa kanila ayon kay Pablo ang katotohanan ng Ebanghelyo. Pinagtibay sa kanila ang katotohanan tungkol kay Kristo. Kahit hindi sila nagkukulang ng anumang spiritual na kaloob habang hinihintay nila ang pagbabalik ng Panginoon. Tiniyak din ni Pablo na ang Diyos ay tapat at patuloy silang palalakasin upang manatili silang walang kapintasan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Habang hinihintay nila ang muling pagbabalik ng Panginoon. Subalit mga kapatid, ang sulat nito mga kapatid ay sagana rin ng mga suliranin. Bagamat sagana sa spiritual na kaloob ang church sa Korinto, hindi may kakaila ang mga suliraning bumabalot sa kanila. Makikita natin may mga hidwaan dyan, maling katuroan, immoralidad. At mga spiritual na kayabangan. Sa kabila ng kanilang malaking potensyal, patuloy silang hinahadlangan ng mga krisis na unti-unting sumisira sa kanilang pagkakaisa at pagbibigay ng patotoo tungkol sa kaligtasan at sa kanilang paglago mismo. Ngayon, para matugunan yung mga suliraning yun, sumulat si Pablo sa kanila. Naglalaman ito ng mga pagtutuwid, paalala at mga tagubilin. At sa pagkakataong ito mga kapatid, sa pagpapatuloy na ating pagbabaybay ng sulat ni Apostol Pablo rito sa Korinto ay ating tatalakayin yung unang suliranin o issue na kanyang nabanggit dito sa kanyang liham. At ito nga mga kapatid, yung pagkakabahabahagi sa iglesia. So meron silang ganyan yan. Nagkakaroon ng grupo-grupo, parang kampi-kampi. O basahin po natin mga kapatid sa unang talata sa 1:10. Ang sabi dito, ngayon mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Sokristo. So ginagamit niya yung Panginoong Sokristo, yung pangalan ng Panginoon. Parang pinapakita kasi ni Apostol Pablo yung kanyang taimtim na hinihiling niya sa mga kausap niya rito sa pamamagitan ng autoridad ng ating Panginoong Sokristo, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Parang ganyan yan Pag sinabing sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Sokristo, ipinakikita niya rito mga kapatid na itong kanyang mga sasabihin ay hindi lamang mula sa kanyang sarili, kundi mula sa kalooban at talagang kalooban ng Panginoon. Ito parang sasabi niya, ito gusto ng Panginoon. Nananawagan ako sa inyo na na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang, that you all speak the same thing. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba niyan parang recorded lang na mga pagsasalita na kung ano yung sasabihin na siya, hindi nyo sasabihin na parang tape recorded o tape recording o ano man recording. Ano ibig sabihin ng isang bagay lamang?
Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, kung titingnan natin sa konteksto ng mga sulat ni Pablo, ay pagkakaisa sa pananampalataya yan. Ang layunin ni Pablo dito ay pagkakaisa sa loob ng church. Partikular, halimbawa, dito sa sinulatan niya sa Korinto. At ito'y pinag-aaralan natin dahil i-apply natin ito sa loob ng kanyang mga local church natin. Ibig sabihin sa mga local church, dapat nagsasalita tayo ng isang bagay lamang. Meron tayong unity pagdating sa paghahayag. Hindi yung hati-hati tayo, grupo-grupo, o kanya-kanya tayong paliwanag. Iba-iba pa ang paliwanag natin. Iba-iba pa ang katuruan. Yung kapag sinabing magsalita ng isang bagay lamang, ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa ating mga pagtuturo, mga sinasabi, mga ipinapahayag na aral, ay dapat magkaisa tayo sa isang pananampalataya at katotohanan. Ibig sabihin, sa madaling salita, magkaisa tayo sa aral, sa doktrina. Hindi iba-ibang paniniwala natin, iba-iba yung sinasabi natin tungkol sa paniniwala. Bakit pa natin nasabing gano'n na nga yan, mga kapatid? Na ang mga Kristiyano ay dapat magsalita ng isang bagay lamang at ito'y tumutukoy sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Ano katunayan? Ito, umalis muna tayo dyan mga kapatid. Pumunta muna tayo rito, pag-aralan natin yung, babalik tayo ulit dyan, no? Pag-aralan natin yung sinasabi ni Pablo na pagkakaisa ng Espiritu. Espiritu ng diwa natin, no? Yan pag-aralan natin dito. Isulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:1 hanggang 6. 6 na talata to mula sa ibang sulat ni Pablo sa Efeso naman to. So sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, dito ay binibigyan niya ng diin yung kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pagkakaisa natin sa pananampalataya. Makikita nyo mga kapatid sa daloy nito. Yung 4:1 hanggang 6, maaaring sa unang talata, hindi natin agad makita. Pero tingnan natin. Makikita nyo kung paano dumadalo ito at makikita nyo na ito'y patungo. Patungo ito, mga kapatid, doon sa pagkakaisa ng Espiritu. Katulad din sinasabi natin na may kaugnayan ito sa pagkakaisa ng ating pananampalataya. Sa Efeso 4:1 tayo magsimula. Ang sabi ni Pablo rito, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Sabi niya, bilanggo siya sa Panginoon. Actually, literally at physically, nung isinulat niya itong sulat para naman sa mga taga-Efeso, literal na nakabilanggo siya sa Roma dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, dahil sa pangangaral niya na Ebanghelyo, kaya siya nabilanggo. Dito ay nananawagan siya sa mga mananampalataya nang mamuhay ng ayon sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Kaya nga sabi rito kayo'y lumakad, ibig sabihin mamuhay ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Dapat yung buhay natin na mga Kristiyano ay bilang mga anak ng Diyos ay dapat sumasalamin sa biyaya ng Diyos at sa layunin ng Diyos. Lumakad ng nararapat Tinawag ka maging Kristiyano, mamuhay ka bilang isang Kristiyano. Tinawag ka sa pananampalataya, mamuhay ka sa pananampalataya. Ganun yun mga kapatid, di ba? At ito'y may kaugnayan sa pagkakaisa. Kaya masasabi natin mga kapatid, yung pagkakaisa sa iglesia ay nagsisimula sa isang buhay na pinagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya yung punto rito mga kapatid, ilagay natin ang punto paglakad ng nararapat sa pagkatawag. So, dito nagsisimula ang pagkakaisa. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa kung tayo namumuhay ng hiwalay sa pananampalataya. Paano tayo magkakaisa kung immoral ang pamumuhay natin? Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi natin ina-apply sa buhay natin ang salita ng Diyos. Pag sinabing lumalakad tayo ng nararapat sa pagkatawag sa atin, talagang lumalakad tayo ayon sa mga natututunan nating aral mula sa salita ng Diyos. Sumunod na talata mga kapatid. Ganito natin gagawin yan. Yung paglakad ayon sa pagkakatawag sa atin. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuhan
may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. So yan ang kailangan natin at dito nakikita natin yung mga katangian ng pagkakaisa. Patungo kasi ito sa pagkakaisa. Mamaya makikita nyo mga kapatid. May lubos na kapakumbabaan. Pag walang kapakumbabaan, hindi natin na hindi nakikita sa ating kalagitnaan yung kapakumbabaan. Puro tayo mayayabang. Di ba? At walang kaamuhan. Ang titigas natin. No? Mga astig tayo. Wala tayong pagtsatsaga. Wala tayong pagpapasensya. At hindi tayo nagpaparaya. Hindi tayo nagpapatawad o umuunawa sa isa't isa sa pag-ibig. Pag walang pag-ibig, mga kapatid, sa pagkakayanan ninyo, magkakaroon tayo ng ganap na pagkakaisa. So, kailangan natin yan. Ang tunay na pagkakaisa nagmumula sa isang puso na handang umunawa, magmahal. Kapag ang church, mga kapatid, ay puno ng kapakumbabaan at pagmamahal, naiwasan ang anumang hidwaan, ang anumang alitan, ang anumang pagtatalong matindi at hindi pagkakaunawaan. So, ganyan tayo lalakad, mga kapatid. Habang tayo nabubuhay rito, karuktong niya ng verse 1, di ba? Yung lumakad tayo ayon sa pagkakatawag sa atin, dapat meron tayong mga katangian na yan. At ang katangian na yan, patungo sa pagkakaisa yan. Sundan natin ang sumunod na talata, na nagsisikap, o may pagsisikap, no? Na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So, pagsisikap sa pagkakaisa ng Espiritu. Either ang Espiritu dyan, Espiritu Santo, o kaya yung diwa natin, mga kapatid. So, maaring ang Holy Spirit na tinutukoy dyan, Espiritu Santo kasi gumagawa ng tunay na pagkakaisa. Kumbaga sa inilagay ng Espiritu Santo sa ating kalagitnaan ang pagkakaisa. Kumbaga, yan ang default, yan ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na tulungan tayo sa pagkakaisa. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay magkaroon naman tayo ng pagsisikap na mapanatili, ma-maintain natin yun, to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Yung bond of peace, yung bond, di ba, tali, buklod. Nabubuklod tayo para tayong tinali ng kapayapaan. At tinulungan tayo ng Holy Spirit dyan. Pero hindi naman automatic yan, mga kapatid. Kung ayaw natin, hindi naman tayo tutulungan ng Holy Spirit. Hindi naman, yung Holy Spirit naman, hindi naman ipinagkaloob sa atin para maging disusi tayo na sumusunod tayo na walang malay. Hindi ko ganun yun. Magdi-decide pa rin tayo. At dito, ang di-decide natin, magsisikap tayo. May effort, di ba? Magsisikap daw So, meron tayong mga pagkilos din. At sa susunod na mga talata rito, mga kapatid, ay makikita natin yung mga batayan ng pagkakaisa natin. Saan ba tayo magkakaisa? At ito, makikita natin, mga aral to Tingnan nyo. Sa 4, 5, and 6. Ang sabi rito, verse 4, may isang katawan, puro isa to, papapansin ninyo. May isang katawan at isang espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang katawan, yan yung church. Isang katawan lang tayo, hindi tayo dapat magkabahabahagi. Bagamat marami tayo, dapat kumilos tayo na parang isang tao lang. Merong koordinasyon sa isa't isa. Kung paanong tinawag, isang espiritu, sabi dyan. Espiritu, ano ba yung isang espiritu? Yung nag-iisang espiritu na ipinagkaloob sa atin lahat. Mula nung tayo na ng palataya, yan ang Espiritu Santo. Yan ang nagbibigay buhay sa church. Kaya dapat tayong sumunod kung ano ang direksyon na nais ng Espiritu Santo. Pero paano natin malalaman yun? Yung direksyon na nais ng Espiritu Santo. Yun yung direksyon na tinuturo ng salita ng Diyos. Huwag tayong sasalungat sa salita ng Diyos. May isang katawan at isang espiritu kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa. So, ano ba yung pag-asa rito, mga kapatid? Lahat tayo, may isang pag-asa tayo. Ano yung pag-asa natin? Dapat, baka hindi yun ang pag-asa nyo. Ang pag-asa natin kay Kristo. Bakit ka na nampalataya kay Kristo? Ano ba inaasahan mo kay Kristo? Yung umasenso ka sa negosyo mo? Yumaman ka? Hindi ganun, mga kapatid. Makatapos ka ng pag-aaral mo? Hindi yun. Ang main kung bakit natin niyakap ang pananampalataya. Dahil ang pag-asa natin sa pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, patungo yan sa buhay
na walang hanggan. Nais natin ang buhay na walang hanggan. Yan ang pag-asa natin lahat kay Kristo. Buhay na walang hanggan. Ngayon, kung iba yung motibo ninyo sa paglilingkod ninyo, kaya pala kayo nasama sa isang church o kaya nanampalataya kay Kristo, baka meron kayong ibang mga layunin, hindi yung buhay na walang hanggan. Abay, mag-isip-isip kayo, mga kapatid. Hindi yan ang inaaral sa atin. Ang pag-asa natin ng lahat ng mga mananampalataya ay ang patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So isa lang lahat yan, isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon. Alam natin yan, si Kristo lang dapat ng Panginoon natin. Hindi yung mga kung sino man leader ng church natin. Huwag tayong titingala doon sa mga church natin ng mga leader natin. Kundi ang titingnan natin palagi ang Panginoon. Isang pananampalataya, isa lang ang tunay na pananampalataya na nagliligtas. Ano yun? Yung pananampalataya kay Kristo. At isang bautismo, di ba? Lahat ng mananampalataya dumaan sa isang bautismo bilang tanda ng kanilang pagsunod. Hindi para maligtas, kundi bilang tanda ng pagsunod natin. Bilang tanda rin ng ating pananampalataya. Kaya tayo nagpapabautismo. Mamaya medyo madadanan pa natin ang konti tungkol sa bautismo. Tuloy pa natin dito sa verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw na lahat at sumasa lahat at nasa lahat. O isa lang ang Amang Diyos natin. Ang Diyos na pinagkukunan ng lahat. Siya ang namumuno sa lahat. So dito mga kapatid sa mga talatang binasa natin, nagtuturo ito sa atin ng pagkakaisa sa iglesia, sa church. Dapat sa local church natin, yan ang pangunahing pinagkakaisahan natin na iisa tayo dyan. At hindi yung kung ano-ano, no? Mamaya makikita natin kung ano problema nito, ano bang problema nitong issue sa tungkol sa pagkakaisa at saka pagkakabahabagi ng mga taga-Korinto. Pero mga kapatid, na importante, nakita natin na ang pagkakaisa sa iglesia ay hindi opsyon na pwede mo sundin, pwedeng hindi, kundi ito isang mandato. Mandato o utos mula sa Panginoon Diyos. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Bahagi tayo ng local church, di ba? Sino sa inyo ang walang local church, mga kapatid? Abay, maghanap kayo ng local church. Kailangan ninyo yan. Kailangan mag-ingat kayo, no? Hanapin ninyo yung talaga nagtuturo ng salita ng Diyos. Hanapin ninyo yung pinasisikat si Kristo, ang krus ni Kristo, at hindi ang leader nila. Mamaya, madadaanan natin yan. Kung ano ba talaga ang dapat na maging pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Pero ngayon mga kapatid, dito nakita natin, bilang bahagi tayo ng katawan ni Kristo, tayo ay tinawag upang mamuhay na may kapakumbabaan, di ba yung nabanggit kanina, pagmamahal, pagsisikap, na panatilihin natin ang pagkakaisa. Kailan lahat tayo nagsisikap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iisang Panginoon, at pananampalataya. Isa lang dapat na maging pananampalataya natin tungkol sa kaligtasan. Tayo ay nagiging isang matibay at nagkakaisang iglesia kapag tayo ay merong ganyang katibay na pagkakaisa, mga kapatid, sa mga aral. Mga pangunahing aral yan. So, balikan po natin yung unang Korinto 1:10. So, yan po ang sabi rito, di ba? Na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. So, hindi literal isang bagay na inuulit-ulit lang natin yung sinasabi natin na parang tape recorder. Kundi tumutukoy yan sa paghahayag natin ng ating pananampalataya. Meron tayong tamang aral, may iisang pananampalataya, at tayo ay merong pagbubuklod. Itinali tayo lahat kay Kristo. Sa sumunod na pariralan, sabi rito, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabagi. So ayaw ng Diyos yun, na sa loob ng isang local church o sa atin lahat, huwag tayo magkaroon ng division. Ang sabi rin and that there be no divisions among you. Yung nagpa-function tayo. Kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin. So yung pag-iisip natin, yung mentalidad natin, at yung purpose natin, dapat ay isa lang. Pagkakaisa hindi lamang sa mga panlabas na inyo, kundi sa kaisipan natin, sa mga adhikain natin. Dapat pare-pare tayo ron
Meron tayong pagkakaisa. Ngayon, bakit ba isinulat ni Pablo ito? Ano ang dahilan? Meron bang problema dyan sa Korinto? Meron nga po, ito po mga kapatid, sa sumunod na talata. Kasi may nakarating na ulat kay Pablo. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasama ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid. So kita nyo, nakarating yung balita. Si Pablo nasa Efeso nung sinusulat niya ito. At nakarating ang balita sa pamamagitan ng mga kasamahan ni Chloe. Hindi mismo si Chloe, kundi mga kasamahan niya, maaaring tumutuko yan. Sa English sa baba, yung Chloe, yung tungkol kay Chloe, na sabi rito, by those of close household. Yun na nakasama niya, kamag-anak niya sa bahay, o kaya kung ano man, mga kakilala, mga kapatiran doon. Sa pamamagitan doon, nakarating kay Pablo yung balita na may pagtatalo-talo pala doon sa Korinto. Merong hindi pagkakasundo-sundo, di ba? Doon sa iglesia, pinakikita rito na may alitan sa pagitan ng mga mananampalataya na posibleng sanhi ng pagkakahati-hati ng kanilang pananampalataya pa rin yan. So sa kontekstong ito, nais ni Pablo na ituwid yung sitwasyon na yan at kayatin sila na magkaisa, na magkaroon sila ng pagkakaisa, itigil ng pagkakabahabagi. Ano ba issue dyan, mga kapatid? Ang issue yan, eto, sumunod na talata. Ang ibig ko sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. Ano nakita natin dyan? Sino ba yung si Pablo? Kilala si Pablo, apostol. Si Apollos, kilala niyo si Apollos, mga kapatid. Hindi siya apostol, pero isa siyang Hudyo na naging Kristiyano. Mababasa natin ang kasaysayan niya, nabanggit doon sa mga gawa ng mga apostol sa chapter 18 and 19. Si Apollos, mga kapatid, isang Hudyo yan na ipinanganak sa Alejandria. Tubong Alejandria yan. Saan ba yung Alejandria? Sa Egypt, pero nakarating siya sa Efeso. Sa record ng mga gawa, napunta siya sa Efeso at doon ay mahusay siyang magsalita. Naging mananampalataya siya. So nagsishare siya, nangangaral siya tungkol sa pananampalataya. Dahil siya talaga mahusay magsalita, dalubhasa sa mga kasulatan, expert pagdating sa Old Testament. Kaya ang nagiging topic niya, pinatutunayan niya sa kanyang mga pangangaral na si Jesus ay ang Kristo. Gumagamit siya ng mga talata mula doon sa Old Testament. Ibig sabihin may taglay siyang kakayang ipaliwanag na may kapangyarihan at ipakita na si Jesus ang Mesias ayon sa Old Testament. Tama naman yun. Ibig sabihin nakikita natin dito, meron siyang impluensya sa Korinto. Bakit? Sapagkat doon din sa history, sa mga gawa ng apostol, pagdating sa chapter 19, etong si Apollos ay nanirahan diyan sa Korinto, napunta sa Korinto. Nung si Pablo naman ay napunta sa Efeso. Nakita niyo mga kapatid. So binabanggit niya ni Pablo. So maraming naging followers to si Apollos. Pero mga kapatid, ang problema, hindi naman yung mga leader. O si Cephas nga pala, ako kay Cephas, sabi ba? Si Cephas yan po si Apostol Pedro. Tanyag din naman si Apostol Pedro, di ba? Nung panahon na yun sa mga komunidad ng mga Kristiyano. At ang sabi pa ng iba, ako naman kay Kristo. Siya sabi na ba, hindi ako kay Pablo, hindi ako kay Apollos, hindi ako kay Cephas, kay Kristo ako. So pinapakita lang dito ni Pablo na meron silang pagkakabahabahagi nga. Yan ang kanilang pagkakabahabahagi para bagang nakadepende sila doon sa mga preacher, yung mga hinahangaan nila, siguro mga paborito nila yan, mga gusto nilang pakinggan yan. So, ganun yan mga kapatid. Yung problema, hindi yung mga leader mismo, kundi yung mga tao, nagbuo ng mga pangkat, para baga may pangkat-pangkat sila na humantong sa pagkakahati-hati, pagkakabahabahagi ng church doon. So, yun po mga kapatid. Ang hangarin ni Pablo, iayos yan, ituwid yan. So, ituloy po natin mga kapatid. Maraming pinapakita rito ni Pablo na ang mga Kristiyano hindi dapat nakabase yung kanilang pananampalataya at pagsunod sa isang partikular na tao o sa mga tao. Kundi dapat nagkakaisa sila ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nagsimula siya na
ang panawagan niya ay magkaroon sila ng isang pag-iisip lamang. Magsalita sila ng isang bagay lamang. So ito pa sabi, si Kristo ba ay nahati? Natural hindi, di ba? So ito, puro tanong to eh. Tatlong tanong to eh. Si Pablo ba ipinako sa krus dahil sa inyo? Hindi, di ba? O kayo ba ay binautismohan sa pangalan ni Pablo? Hindi rin. Yan yung katawagin na rhetorical question. O rhetorical questions. Ibig sabihin, nandyan na rin ang sagot. Puro hindi ang sagot dyan. Hindi naman nahati si Kristo. At si Pablo, hindi naman siya napako sa krus, kundi si Kristo. At wala namang nagbabautismo noon sa pangalan ni Pablo. At tungkol sa bautismo, ito siningit ni Pablo, sumunod na talata. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sino man na kayo'y binautismohan sa pangalan ko. Binautismohan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismo ang pangiba. So sa Corinto, konti lang binautismo ni Pablo. Pero nangaral siya. Siya yung founder ng church yun. Pero hindi siya nagbabautismo. Mga ilan tao lang kanya na bautismohan. Bakit kaya nasabi ni Pablo yan? Kaya sinabi nga, maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismo ang pangiba. Kasi ang punto niya kanina, nanggagaling siya doon sa, sabi na iba, si Pablo. Kay Pablo sila, kay Pedro sila, kay Apollo sila. Nilalayo na ni Pablo ang kanya sarili. Para sinasabi niya, wala akong alagad sa inyo. Hindi kayo dapat manampalataya sa akin. Ang totoo niya, wala naman akong binautismo sa inyo eh. Kundi ito lang mga nabanggit lang di ba? At tingnan niyo yung ratio niya. Sa huling talata nung coverage natin, pero may mga ibang talata pa tayo Pakikita ko lang sa inyo yung arrangement. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo. So, ang pangunahing layunin kung bakit siya inutusan ni Kristo, hindi para magsagawa ng bautismo. Dahil, ang pangunahing layunin niya, ibang ministeryo. Ano ba ang layunin niya? Bakit siya inutusan ni Kristo para ipangaral ang ebanghelyo? Dahil sabi nito, kundi upang ipangaral ang ebanghelyo. So, yung kanyang misyon na ipahayag ang magandang balita. Ebanghelyo, pagkakabasa ako doon sa magandang balita kasi nasanay ako, no? Yung magandang balita kasi, mga kapatid, ebanghelyo yan kasi pagkakasulat niya sa wikang Grego at sa mga version ng Biblia, di ba? Gospel yan. Tingnan sa English, but to preach the gospel, kundi upang ipangaral ang ebanghelyo. Ang Greek word ng ebanghelyo o magandang balita ay euangelion. Diyan nanggaling yung salitang Tagalog na ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng euangelion na Greek ay mabuting balita. Kaya sa ibang version ng Biblia, good news, di ba? Magandang balita sa ibang version, yan katulad dito sa version na to, merong version Tagalog na mabuting balita. Pare-pareho lang naman yon na merong magandang balita, may mabuting balita, may good news. Yan yung ipinangaral ni Pablo. Yan ang purpose kung bakit isinugo ni Kristo. Si Pablo hindi para magbautismo, kundi ipangaral ang magandang balita. Ngayon, ano ba yung magandang balita ni ipinangaral ni Pablo? Ang magandang balita ng ipinangaral ni Pablo, mga kapatid. Eto, labas muna tayo dyan, babalik tayo muli. Ano ba ang nilalaman ng magandang balita? Dito sa unang Corinto 15:1 hanggang 4, makikita natin kung ano yung magandang balita talaga. Ano ba talaga yung gospel? Kapag ipinangangaral ang gospel, eto mga kapatid ang hindi po pwedeng mawala at huwag nating kalilimutan palagi bilang mga mananampalataya. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo. Tingnan nyo sa unang Corinto 15:1 hanggang 4. Ito talaga yung gospel, mga kapatid, at kung minsan nakakalimutan na yung basic to, na ito rin ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon sa Kristo, yung Santa Cena, yung pagtanggap ng hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala sa kanyang katawan at dugo na naghirap, yung dugo niya nabuhos naman para sa kapatawaran ng kasalanan natin, para sa pagtitibay ng bagong tipan. Palaging sinabi ng Panginoon sa Kristo, gawin daw natin yun sa pag-alaala sa Kanya. Para wag natin makakalimutan. Kaya tingnan ninyo mga kapatid.
15:1. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman inyong pinaninindigan. So, tungkol to sa panawagan ni Pablo, nagpapaalala siya tungkol sa gospel, sa magandang balita. Na sabi niya sa sumunod na talata, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas. So, yung ebanghelyo, makapagliligtas pala. Diba? Kailang may kondisyon. Yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo na pinaninindigan ng mga taga-Korinto, tinanggap nila yon. Ang sabi, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas. Makapagliligtas ang mabuting balita tungkol kay Kristo yan. Pero maliligtas lamang tayo ng ebanghelyo o na mabuting balita tungkol kay Kristo kung matatag ninyo itong pangahawakan. Malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. O pwede pala yung pananampalataya natin mauwi sa kawalan ng kabuluhan eh. Yung walang kwenta eh. Para hindi mauwi yan, sa ganyan, sa walang kabuluhan yung pananampalataya natin, kailangan sabi, kung matatag ninyong itong panghawakan, matatag natin panghawakan ang pananampalataya natin doon sa magandang balita tungkol kay Jesucristo. Ibig sabihin na matatag natin panghawakan mga kapatid, talagang maging tunay at tuloy-tuloy tayong mananampalataya doon sa mabuting balita o magandang balita tungkol kay Kristo hanggang sa mga wakas ng ating buhay. Pag bumitaw tayo, yung pananampalataya natin parang baliwala lang. So, ang kaligtasan, mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, di ba, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, ingatan natin yan. No? Ngayon, mga kapatid, ano ba ang ebanghelyo? Ano ba itong sinasabi ni Pablo? Tuloy natin, verse 3 hanggang 4. At ito yung pinangaral niya eh. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. Ano yung tinanggap niya na ibinigay niya sa mga taga-Korinto? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Yan ang gospel. Walang gospel kung hindi namatay si Kristo. At sa pangangaral na ebanghelyo, dapat idinidiin ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Bakit namatay si Kristo? Para sa ating kasalanan. Minsan nakakalimutan yan sa mga churches kung ano-ano na lang ang tinatopic Tungkol na lang sa mga financial management, pati financial management, pag-uusapan doon sa sermon, nakakalimutan si Kristo. Puro problema na lang sa buhay na mga personal na problema, mga pagkakasakit na lang pinag-uusapan. Okay lang pag-usapan yun, pero huwag natin kakalimutan ng basic, fundamental doctrine natin na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan sapagkat yan ang ebanghelyo. Namatay siya sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin sa matandang tipan na talagang mamamatay siya, pati paraan ng pagkamatay niya at purpose ng pagkamatay niya. Tinupad ni Kristo yan. Ano pa? At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So yan ang ebanghelyo na kung isa-summarize natin mga kapatid, yung binasa natin, parang sinabi lang ni Pablo yan na pinapaalala ko sa inyo, no, mga taga-Korinto, yung magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at inilibing at muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya yung ebanghelyo ay pagkamatay ni Kristo sa krus para sa ating kasalanan. Pagkalibing niya, bakit pati pagkalibing importante? Sapagkat patunay yan talagang namatay si Kristo. Sapagkat katulad ngayon, may grupo ng mga tao na may relihon sa mundo na hindi naniniwala na si Kristo ay namatay. Kinuha daw siya sa langit, hindi daw totoong namatay siya sa krus. So nakita nyo, no? At yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa Kristo. Bakit siya nabuhay na maguli? Para magbigyan tayo ng pag-asa. Pag-asang ano? Para sa buhay na walang hanggan. Yun ang ebanghelyo mga kapatid. Pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo. Bakit mabuting balita yan? Paano naging magandang balita yan? Ang magandang balita, kaya naging magandang balita yan mga kapatid, dahil si Jesus
ang namatay sa halip na tayo mamatay. Siya ang naging kahalili natin. Kasi kahit mamatay tayo sa krus, mga kapatid, ang dugo natin na bubuhos ay hindi kayang itubos ng ating mga sariling kasalanan. Madumi dugo natin eh. Spiritually, madumi dugo natin dahil tayo nagkasala. Ang gusto ng Diyos eh, merong magdadanak ng dugo para ihandog, para pantubos na kasalanan ay yung dugong malinis. Dahil hindi nagkasala yung namatay. So, sabi nga ni Pedro rito tungkol dyan, mga kapatid, 2:24, siya, ibig sabihin si Kristo, mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Yung punong kahoy dyan, timber, ha? Sa Greek word dyan, may kaulugan yan, timber. Hindi punong kahoy na may ugat, may sangapat, may mga dahon at prutas pa. No? Punong kahoy lang banggit dyan, timber yan, mga kapatid. Sa krus, di ba? Nagdala ng ating mga kasalanan. Kaya namatay si Kristo sa krus para dalhin ang ating mga kasalanan. Bakit? Upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Kaya napakahalagang doktrina yung pagkakapako ni Kristo sa krus. Kapag hindi ka naniwala na si Kristo ay napako sa krus at hindi mo tinanggap ang kapangyarihan niyan, hindi ka tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano, mga kapatid, ay yung niyakap ang pananampalataya, ang bisa ng kapangyarihan ng kamatayan ng krus o sa krus ni Kristo. Ito pa sabi, tingnan nyo mga kapatid, si Pedro may sulat niya, no? Si Pedro nung nangangaral sa Jerusalem sa bahay ni Cornelio, isang opisyal ng Roman soldiers yun, no? Ito ang kanyang bahagi ng kanyang pangangaral tungkol kay Jesus. Ang sabi ni Pedro, siya, ibig sabihin si Jesus, ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So, kailangan natin pananampalataya kay Kristo. At yan, mga kapatid, yung magandang balita na ipinangaral ni Apostol Pablo. Na, ang sabi, yan ang mission niya. Kapag sinabi ni Pablo na siya sinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo, ibig sabihin, ito ang dahilan, ang pangunahing layunin ng kanyang paglilingkod, na ihatid ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Yun ang palaging tinatapik eh. Pinatutunayan palagi ni Pablo na si Kristo namatay para sa atin. Kaya tanggapin mo siya. Ngayon, yung bautismo nabanggit sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo. Ibig sabihin, mga kapatid, maaaring pumasok sa isipan natin, hindi pala mahalaga yung bautismo. Di ba? Hindi po, mga kapatid. Ang bautismo ay mahalaga. Ngunit hindi ito ang una. Ang unang mahalaga ay ang pananampalataya kay Kristo na dumarating sa pakikinig ng Ebanghelyo. Kapag nakinig ka ng Ebanghelyo, magkakaroon ka ng pananampalataya, yun ang unang hakbang sa kaligtasan. Kasi baliwala yung bautismo, pwede kang magpanggap na nananampalataya ka bago ka bautisman. Kasi requirement ng bautismo, kinakailangan nananampalataya ka sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng maguli ni Jesus at sa salita ni Jesus. Pwede ka namang magpanggap na bautismo ka lang kahit hindi ka nananampalataya. Baliwala yun. Baka ipagkasala mo pa yun. Alam niyo yung bautismo, hindi para maligtas ka, kundi yan ang epekto ng iyong pananampalataya. Bakit natin nasabi yan? Nasabi ni Pablo na ganyan. Hindi naman ibig sabihin walang halaga ang bautismo. Maaaring may magtanong nga ibig sabihin ba niyan hindi na mahalaga ang bautismo? Mahalaga ang bautismo. Ngunit hindi yan ang kaparaanan ng kaligtasan. Ang malinaw na turo ng Biblia, yung pananampalataya kay Kristo. Hindi sa gawa. Hindi rin sa pamamagitan ng mga religious ceremony, maliligtas ka. Yan ang epekto na lang ng pananampalataya natin. Kaya, maring tanong nga na iba kung gayon, hindi na pala kailangan ng bautismo para maligtas ang tao. Kung kaligtasan ang pinag-uusapan, hindi bautismo ang solusyon. Para sa kaligtasan, pananampalataya nga kay Kristo ang kailangan. Ngunit ang tunay, ito tandaan ninyo mga kapatid, ang tunay na nananampalataya kay Kristo
ay laging may kalakip na pagsunod. Hindi pwedeng sasabihin mo lang nananampalataya ka, hindi ka naman sumusunod. Kaya ang siyang tunay na nananampalataya kay Kristo ay nauunawan at tinatanggap ang kanyang salita at kusang tumatanggap ng bautismo. Bakit? Dahil napag-aralan niya yun, inutos ng Panginoon Kristo yan eh. Kaya hindi maaaring sabihin ng sino man na hindi na kailangan ng bautismo. Totoo, hindi mo kailangan ng bautismo para maligtas. Pero dapat ka bang magpabautismo? Kung talagang nananampalataya ka, dapat ka magpabautismo sapagkat inutos yan ng Panginoon Kristo. Malinaw na malinaw yan ang inutos ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya ay dapat magpabautismoan. Bautismoan daw di ba? Yung sabi, yung gawin ninyong alagad, ang lahat ng mga bansa, bautismoan ninyo sila. So nakita nyo, no? So sana makakuha nyo ang difference nun. Magpapabautismo ka dahil nananampalataya ka. Ngayon, kung ayaw mo magpabautismo, isang malaking question mark yun. Talaga bang nananampalataya ka o wala kang alam sa salita ng Diyos? So, ganoon lang yan mga kapatid. So, sumunod na parirala, sabi niya, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. Paano niya ipinangaral yan? Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita. Not with wisdom of words. So, hindi siya gumamit ng mga mabulaklak, mga salita ng mga orador, ng mga philosopher, ng mga debatista. Yan ang uso sa Greece nung araw eh. Di ba? Yung Corinto ay sakop ng Gresya. May hilig sila sa ganyan eh. Para bagang may kaisipan sila, kapag magaling ka magsalita, mas totoo ang sinasabi mo. Pero si Pablo, sa halip na gumamit ng mga ganong mga kagalingan ng pagsasalita, para ma-impress lang yung mga tao, hindi niya ginawa yun. Sadyang pinili niya simple at tuwiran. Simple lang naman mga kapatid eh. Kumbinsihin mo lang ang tao na si Kristo ay namatay sa krus para sa Kanya. Para mapatawad siya. Inilibing at nabuhay na maguli. Kaya kailangan manampalataya ka lang. Hindi mo kailangan mga talumpating mabulaklak dyan. Bakit ganyan ang ginawa ni Pablo? Upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Ano ibig sabihin yan? Kasi mangyayari niyan mga kapatid kapag dahil lang sa galing ng tagapagsalita, dahil naakit ka lang sa bihasa siya sa pagpapaliwanag ng kung ano-ano mga filosofiya, baka ang pananampalataya mo masalig sa Kanya at matabunan na yung si Kristo. Imbis na si Kristo ang sumikat, yung tao ang sumisikat. Maraming ganon mga kapatid. At huwag kayong didepende doon sa tao. Alam nyo, sa kasaysayan natin, maraming tao na magagaling magpaliwanag, pero bumagsak sa pananampalataya. Kung doon ka nakadepende pa, baka pati pananampalataya mo, bumagsak na rin. May mga sikat yan sa internet dito, makikita natin. Wag na lang natin banggitin yung mga pangalan ng mga talagang mga apologists kung tawagin. Mga magagaling defender of the gospel, pero nauwi sa immoralidad. Na trap sa immoralidad. Ano nangyari? Ano kaya nangyari doon sa mga napaniwala nila mga tao? Pakita niyo, no? Hari nawa, manatili sa pananampalataya yung mga tao kahit bumagsak na yung mga leader. So, hindi tayo nakadepende sa leader, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni di ba? Ni Pablo rito na sabi ng iba, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas. Hindi dapat ganun. Dapat lahat tayo kay Kristo. At ang nakasentro ang pananampalataya natin sa Ebanghelyo. So yan yung pagkakabahagi sa iglesia. Mahaba to mga kapatid. Hanggang chapter 4 to, kung tutuusin. Pero kapos tayo sa oras, di ba? Nakita niya naman. Pero babalikan natin yan. Pero dadaanan natin ibang mga topic na diniscuss ni Pablo. Kasi itong pagkakabahagi, literally, binanggit niya ulit yan pagdating sa chapter 3. So, kaya sabi ko, babalik tayo dyan. Pero marami siyang dinaanan na mga topic pa para further na may paliwanag yung ibig niyan sabihin tungkol sa pangangaral na Ebanghelyo. So, ngayon mga kapatid, sa ating pagtatapos, naway maging malinaw sa atin yung panawagan ng Diyos na huwag tayong magkabahabagi.
kundi magkaisa tayo sa isang pananampalataya, isang layunin at isang Panginoon. Ang pagkakaisa sa iglesia, mga kapatid, sa kongregasyon, ay hindi bunga ng damdamin lamang, kundi meron tayong matibay na pananampalataya sa aral at katapatan sa katotohanan kay Kristo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para ipaglaban ang pangalan ng sino man leader. Maski nga yung grupo natin, hindi natin itinatanyag. Sapagkat dapat ang pananampalataya natin nakadepende kay Kristo at sa aral na Ebanghelyo. Yung basic na aral na Ebanghelyo, wag natin kakalimutan. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin na sa ating pamumuhay bilang isang church, sa mga local church natin, yan ang pangunahing application yan. Pag bumabanggit ng church dito sa Biblia, yung local church, naway maghari sa bawat local churches ang kapakumbabaan, pagtsatsaga, pag-ibig at pagsisikap na panatilihin ang pagkakaisa sa Espiritu, pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Marami tayo pero isang katawan tayo. Marami tayong tinig, ngunit iisang mensahe. Ano mensahe? Si Kristo lamang ang ating tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.